Mainit na sikat ng araw ang bumungad sa baryo ng San Isidro. Habang naglalakad sa Pilapil si Mang Ben, dala-dala ang araro at may kasamang kalabaw na si Puti, ramdam niya ang pawis na tumutulo sa kanyang noo. Isa siyang 52 taong gulang na magsasaka. Kulubot na ang balat, sunig sa araw ang batok, at medyo kuba na ang likod sa dami ng taon ng pagtatrabaho sa bukid. Pero kahit ganito, may ngiti pa rin sa kanyang labi. Isa lang siyang biyudo. Matagal nang iniwan ng asawa dahil sa sakit. At may isang tanap na lalaki, si Joel, na matagal nang nagtatrabaho sa Maynila bilang construction worker. Matagal nang walang sulat, walang tawag, at walang paramdam si Joel. Pero hindi nawawala ng pag-asa si Mang Ben. Ayos lang Puti, sambit ni Mang Ben habang hinahaplos ang ulo ng kalabaw. Kahit tayong dalawa na lang, basta may ani tayo, makakaraos tayo. Tumahul ang aso niyang si Bantay mula sa dulo ng palayan. Waring nagsasabi ng tama ka, amo. Si Mang Ben ay kilala sa baryo bilang masayahin, palabiro at laging handang tumulong sa kapwa. Tuwing may bagyo, siya ang unang nag-aabot ng trapal para sa mga kapitbahay. Tuwing pista, siya ang abala sa pagluluto ng pansit sa barangay hall. Kaya naman kahit kapos sa pera, marami ang may respeto at pagmamahal sa kanya. Sa kanyang munting kubo na gawa sa kahoy at awid, simple lang ang buhay ni Mang Ben. Mayroon siyang maliit na kalan, isang lumang radyo na kung minsan ay hindi na gumagana at ilang lumang litrato ng kanyang asawa at anak na nakasabit sa dingding. Habang pinapasok niya ang kalabaw sa kulungan, bigla namang dumating si Aling Rosa, ang kapitbahay na may sari-sari store. Ben, may bagong stock akong gatas at tinapay, baka gusto mong kumuha mamayang hapon. Sigaw ni Aling Rosa mula sa kalsada. Salamat Rosa, baka mamaya pa ako makadaan kasi aayusin ko pa tong pilapil. Sagot ni Mang Ben, sabay kindat. Teka Ben, malakas ang tinig ni Aling Rosa habang palapit. May balita ka ba kay Joel? Ang tagal na niyang di nagpaparamdam. Sandaling tumigil si Mang Ben, nagbuntong hininga, sakang ngumiti ng pilit. Wala pa Rosa, pero alam ko, darating din yan. Baka busy lang sa trabaho. Hindi na kumontra si Aling Rosa. Alam ng buong baryo ang lungkot ni Mang Ben sa pagkawala ng komunikasyon kay Joel. Pero alam din nilang matibay ang loob ng magsasaka. Pagkatapos ng tanghali, nagpatuloy si Mang Ben sa pagtatrabaho. Dahan-dahan niyang inaayos ang mga pilapil at tinataniman ng bagong bini. Habang nag-aararo, naririnig niya ang huni ng mga ibon sa palayan at ang pagaspas ng hangin sa mga palapa ng puno ng niyog. Hay, salamat at kahit paano tahimik ang buhay dito, bulong niya sa sarili. Pero hindi lang trabaho ang nagpapasaya kay Mang Ben. Tuwing gabi, habang pinapakinggan ang radyo, kahit mahina ang tunog, umiinom siya ng mainit na kape at kinakausap si Bantay. Bantay, kung naririnig mo lang ako, sana nga dumating na ang anak ko. Tawa niya, sabay hagod sa ulo ng aso. Tumahol si Bantay at nagkunwaring nag-a-agree. Sa baryo ng San Isidro, wala pang internet at mahina ang signal ng telepono. Kaya sanay na ang mga tao sa tahimik na buhay, sa pagtutulungan at sa simpleng kasiyahan. Sama-samang nagkukwenkuhan sa ilalim ng puno, naglalaro ng tama o nanonood ng pelikula sa lumang projector tuwing pista. Minsan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, umuupo si Mang Ben sa labas ng kubo, nakatanaw sa malawak na palayan. Sa ilalim ng buwan, iniisip niya kung ano na kaya ang ginagawa ni Joel at kung maipagpapatuloy pa kaya niya ang sakahan kung tuluyang hindi na bumalik ang anak. Siguro, kapag wala na ako, sino pa kayang magpapatuloy nito? Usal niya habang nakatingin sa bituin. Pero hanggat kaya ko, hindi ko bibitawan ng lupang ito. Sa kabila ng kakulangan, hindi nakalimutan ni Mang Ben na magpasalamat. Kada Sabado, naglalakad siya sa kapilya para magdasal. Panginoon, maraming salamat po at may palayan pa ako. Sana po ingatan niyo rin si Joel sa Maynila. Dasal niya habang nakaluhod sa harap ng altar. Sa kabuuan, ang simpleng buhay ni Mang Ben ay hindi perpekto.
pero puno ng pagmamahal, pasensya at pagtitiyaga. Sa kabila ng pamumulila at hirap, nagawa pa rin niyang ngumiti at magbigay sa iba. Hindi niya alam na sa darating na mga araw, ang mundong simple at tahimik niya ay magbabago nang hindi niya inaasahan. Isang kaganapang magpapabago hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa buong baryo. Habang inaayos niya ang huling pilapil bago lumubog ang araw, napansin niyang parang may kakaibang ingay sa malayong bahagi ng palayan. Pero minabuti niyang ipagpaliban ang pag-usisa, iniisip niyang baka guni-guni lang o hayop lang iyon. Hindi niya alam na ito na ang simula ng kwento na magpapakulo sa katahimikan ng kanyang buhay. Bukas na lang, sabi niya sa sarili. May araw pa naman bukas. Habang nagpapahinga sa duyan sa ilalim ng mangga, niyapos niya si Bantay, pinikit ang mga mata at hinayaang yakapin ng simoy ng hangin ang pagod niyang katawan. Ang akala niya, simpleng bukas lang ang sasalubong sa kanya. Hindi niya alam, isang bukas na puno ng hiwaga, iyak at pagbabago ang darating. Madaling araw pa lamang, bumangon na si Mang Ben. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga palaka at kuliglig ang maririnig sa labas. Kumuha siya ng balde para igib ng tubig sa poso. Habang naglalakad, napansin niyang malamig ang simoy ng hangin, tila may paparating na ulan. Pagkatapos mag-igib, naupo siya sa bangkito sa harap ng kanyang kubo. Hawak ang tasa ng mainit na kape. Pinagmamasdan niya ang lawak ng palayan, habang si Bantay naman ay nag-iikot sa paligid. Tila may inaamoy sa hangin. Bantay, relax ka lang. Wala namang masama sa paligid. Ah, biro ni Mang Ben sa alaga. Tumahol si Bantay at biglang tumakbo papalayo sa gitna ng palayan. Naku! Saan ka na naman pupunta? Sigaw ni Mang Ben. Pinagmasdan niya ito pero hindi niya pinansin noong una. Hinigop niya ang huling lagok ng kape at naglakad na rin patungo sa palayan para habulin ang aso. Habang papalapit siya sa gitna ng palayan, bigla niyang narinig ang kakaibang iyak. Maliit, mahina, parang iyak ng sanggol. Napahinto siya sa gulat. Hindi pwedeng aso yan, hindi rin kambing. Diyos ko, sanggol ba yon? Bulong niya sa sarili. Habang napapakunot no, sumilip siya sa pagitan ng mga palay at doon niya nakita si Bantay na paikot-ikot sa ilalim ng puno ng mangga sa gilid ng pilapil. Nang lapitan niya, nanlaki ang mata ni Mang Ben. Aba, Diyos ko, sigaw niya. Nakita niya ang tatlong sanggol, nakabalot sa manipis na kumot na basa na ng hamog. Ang isa ay namumutla, ang isa ay mahina ang iyak, at ang isa naman ay tila tulog na, pero malamig ang katawan. Hindi na nagdalawang isip si Mang Ben. Dali-dali niyang ibinuhos ang laman ng balde. Nilagay ang mga sanggol sa loob para madala sa kubo. Takbo siya pabalik, hingal-hingal. Halos mabitawan ang balbe sa kaba at pagmamadali. Pagdating sa kubo, agad niyang pinainitan ang kalan. Pinainom ng kaunting gatas mula sa tinitipid niyang stock at pinunasan ang mga sanggol ng malinis na lampin. Anong nangyayari dito ha? Saan kayo galing? Usal niya habang nanginginig ang kamay sa kaba. Hindi niya malaman kung iiyak ba siya sa awa o sa gulat. Makalipas ang ilang oras, dumating si Aling Rosa para mag-abot ng gatas at tinapay. Pagsilip niya sa bintana ni Mang Ben, napatili ito. Ben, Diyos ko, ano yan? Sigaw niya. Rosa, huwag kang maingay. Nagising na lahat ng sanggol. Hindi ko alam kung kanino to, pero nakitang-kita ko kanina sa gitna ng palayan. Paliwanag ni Mang Ben habang karga-karga ang isa sa mga sanggol. Ben, baka dapat tawagin natin ang kapitan o pulis, nad-aalalang sabi ni Aling Rosa. Hindi Rosa, hindi pa. Alam mo naman, kapag dumating ang mga pulis baka mas lalong mapahamak to mga bata. Tiyak, ipapadala agad sa Maynila o kung saan man. Hayaan mo, aalagaan ko muna sila. Titignan kung may maghahanap. Mariing sagot ni Mang Ben. Nagbigil si Aling Rosa. O sige Ben, pero kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. May mga lumang lampin ako sa tindahan, ibibigay ko na lang. Kinagabihan, 3 duyan ang ginawa ni Mang Ben mula sa lumang tela at kawayan. Isa-isa niyang pinatulog ang mga sanggol. Si Lira, ang pinakamatanda na base sa laki, ay masigla at laging kumikindat kay Mang Ben. Si Miko, tahimik pero mahilig kumapit sa kanyang daliri. Si Jana, ang pinakamasilan, ay madaling umiyak,
pero mabilis ding napapatahan kapag hinahaplos niya sa noo. Mukhang sinadya kayong iwan dito, bulong ni Mang Ben habang pinagmamasdan ang tatlong bata. Pero hindi ko hahayaang mapahamak kayo. Mabilis kumalat ang balita sa baryo. Kinabukasan, nagpunta si Kapitan Andoy para kumustahin si Mang Ben. Ben, ano yang naririnig ko? May mga inaalagaan kang sanggol na di mo naman anak? Usisa ng kapitan. Halatang may halong pagdududa. Oo, Kapitan. Pero hayaan niyo muna, baka may maghanap. Ayaw kong basta na lang i-turn over agad sa DSWD. Alam mo naman, hindi natin alam kung saan sila mapupunta. Ben, kabutihan ng loob mo na lang ang pinanghahawakan mo ngayon. Pero isipin mo rin, responsibilidad yan. Sabi ng kapitan sabay tingin sa mga sanggol. Kapitan, kung may maghanap, ako mismo ang mag-aabot. Pero habang wala, aalagaan ko muna sila. Mariing sabot ni Mang Ben. Nagkibit balikat si Kapitan Andoy. Bahala ka, Ben. Pero sana alam mo ang pinapasok mo. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Mang Ben sa pag-aalaga. Nagbenta siya ng ilang sako ng bigas para makabili ng gatas, lampin at iba pang pangangailangan. Kahit kapos, hindi siya nagreklamo. Gumating ang mga kapitbahay para tumulong. May nagdala ng gatas, may nag-abot ng lumang krib, may nag-alok ng serbisyong magbantay kapag umaalis siya sa bayan. Unti-unting napamahal ang tatlong bata sa buong baryo. Sa gabi, habang pinapatulog ang mga bata, binubulong ni Mang Ben ang kanyang dasal. Panginoon, salamat at dinala niyo sila sa akin. Hindi ko po alam kung bakit, pero bibigyan ko po ng halaga ang pagkakataong ito. Bulong niya habang pinagmamasdan ang mga sanggol na mahimbing ang tulog. Nakahiga siya sa kanyang banig, pagod pero punong-puno ng pag-asa. Hindi pa niya alam kung anong mangyayari bukas, pero sa puso niya, naniniwala siyang may dahilan ang lahat ng ito. Ang akala niya simpleng araw lang ang sasalubong sa kanya kinabukasan. Hindi niya alam, may paparating na pagyanig sa kanyang tahimik na mundo. Isang itim na limusin, isang pangalan na magpapabago ng lahat, at isang sikreto na magbabaligtad sa kapalaran ng tatlong sanggol at ng buong baryo. Makalipas ang ilang linggo, mula nang makita ni Mang Ben ang tatlong sanggol sa palayan, ramdam na niya ang bigat ng responsibilidad na kanyang pinasok. Ang dating tahimik at simpleng buhay ay napalitan ng walang katapusang pag-aasikaso, pag-iyak ng mga bata, at pagod na hindi kayang burahin ng kahit anong tulog. Pero sa kabila nito, naroroon pa rin ang isang bagay na hindi kayang tumbasan ng hirap. Ang saya at pagmamahal na ibinibigay ng tatlong musmos na ito sa puso ni Mang Ben. Isang madaling araw, habang nagsisimula palang magbukang liwayway, nagising si Mang Ben sa sunod-sunod na iyak. Si Jana, ang pinakamaselan sa tatlo, ay nagising dahil sa sipon, habang si Miko ay nagugutom. At si Lira naman ay nagpipilit umakyat sa duyan na tila gustong lumabas. Hay nako mga anak, teka lang, isa-isa lang, sambit ni Mang Ben habang pinupunasan ng bimpo ang ilong ni Jana. Kumuha siya ng bote ng gatas. Pinainit ito sa lumang kalan at isa-isang pinainom ang mga bata. Nang makatulog muli ang mga sambol, umupo siya sa bangkito sa labas ng kubo at napabuntong hininga. Diyos ko, kailan pa huling natulog ng mahaba si Mang Ben? Biro niya sa sarili, kasabay ng pagtingin sa silangan kung saan sumisilip na ang araw. Pero kahit papaano, masaya ang puso ko. Kahit papaano. Sa palayan, halos hindi na niya matutupan ang mga gawain. Ang dating masipag at mabilis mag-araro na si Mang Ben ay napipilitang magpahinga kada ilang hakbang para sumilip sa kubo, siguraduhing maayos ang mga bata. Unti-unti niyang naramdaman ang pagkapagod, hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip. Isang araw, dumating si Aling Rosa na may dalang tinapay at gatas. Ben, nakita kita kanina pa sa palayan, pero parang lutang ka na. Kumain ka muna, hindi ka robot, sabi nito sabay abot ng pinapay. Salamat, Rosa. Hindi ko alam kung paano ko magagawa to ng mag-isa. Pag-amin ni Mang Ben, sabay pahid ng pawis.
Bakit di ka maghanap ng ibang tutulong sa'yo? Baka si Kapitan Andoy o kaya yung mga binata sa baryo. Suhestyon ni Rosa. Alam mo naman si Kapitan, duda pa rin sa akin. At yung mga binata? Hay nako, baka magpasya lang sa palayan at maghanap ng ligawan. Sabay tawa ni Mang Ben. Nagpasya si Aling Rosa na magpadala ng tulong. Kinausap niya ang mga kapitbahay. At unti-unti may mga nag-aabot ng simpleng tulong kay Mang Ben. May nagbigay ng lumang crib, may nagbigay ng gatas na iniwan ng anak nila, may nag-alok na magbantay tuwing kailangan niyang pumunta sa bayan. Kahit papaano nakaramdam ng kaunting ginhawa si Mang Ben. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa sitwasyon. May mga tsismosa sa baryo na nagsimulang magduda at magparinig. Hindi kaya anak niya yang mga yan sa labas? Bulong ni Aling Lina kay Aling Cora habang naglalakad sa tapat ng kubo. Aba, 3 agad? Grabe si Mang Ben ha? Hindi halata, sabay tawa ni Aling Cora. Habang dumara ng mga linggo, dumami ang mga chismis. May nagsabi pa na baka raw kinukupkop ni Mang Ben ang mga sanggol para sa kakaibang ritual o para makinabang sa donasyon. Nakarating ito kay Mang Ben sa pamamagitan ng kanyang pamangkin na si Rico na minsang dumalaw mula sa kabilang baryo. Tito Ben, naririnig ko po yung mga chismis sa bayan. Sinasabi po nila na baka raw may sikreto kayo. Seryosong sabi ni Rico. Napabuntong hininga si Mang Ben. Hayaan mo na Rico. Ang importante, alam natin ang totoo. Alam ng Diyos kung bakit ko ginagawa to. Pero hindi pa rito nagtatapos sa mga problema. Dumating ang panahon ng anihan at hindi makatuon si Mang Ben sa pag-ani dahil sa mga bata. Kailangan niyang bayaran ang mga tumulong magkani pero kulang ang pera niya. Nagdesisyon siyang ibenta ang ilang sako ng palay para makabili ng gatas, lampin at gamot para sa mga bata. Lalo na't si Jana ay nagkalagnat. Ang dating inaasahan niyang kita para sa bagong araro at abono naubos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Puti, mukhang magpapahinga ka muna ngayong tag-ulan. Bulong niya sa kalabaw habang pinapainom ito sa ilog. Pero ayos lang, ang importante, ligtas ang mga bata. Minsan gabi, habang pinapaliguan ang mga bata, napaupo siya sa papag, nakatalungko at napaluha ng hindi niya namamalayan. Pumasok si Aling Rosa at nakita siyang ganun. Ben, okay ka lang ba? Marahang tanong ni Aling Rosa. Hirap na ako, Rosa. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Pero pag nakikita ko silang nakangiti, parang may bumubulong sa akin na, sige pa Ben, konti na lang. Ngumiti si Aling Rosa at hinaplos ang balikat ng matanda. Hindi ka nag-iisa, Ben. Nandito kami, kaya huwag kang sumuko. Dumating din si Kapitan Andoy makalipas ang ilang araw. Dala nito ang ilang representanteng mula sa barangay. Ben, kailangan nating pag-usapan to. Hindi pwedeng ganito na lang palagi. Baka magalit ang DSWD kapag nalaman nilang may 3 sanggol dito na hindi mo naman anak. Sabi ni Kapitan, seryoso ang muka. Kapitan, hindi ko po sila pinabayaan. Lahat po ng kaya ko, ginagawa ko para sa kanila. Sana po bigyan niyo ako ng konting panahon. Hindi po ako umaasa na habang buhay ganito, pakiusap ni Mang Ben. Napangiti ang isa sa mga kagawad. Sa totoo lang, Kap, nakita ko rin yang mga bata. Ang tatamis ng ngiti kapag kasama si Mang Ben. Hindi yata sila kayang hiwalay dyan. Nagkasundo silang maghintay pa ng ilang linggo. Habang naghahanap ng pwedeng mag-verify kung kanino nga ba galing ang 3 sanggol. Habang patuloy ang mga pagsubok, mas lalo namang lumalalim ang pagmamahal ni Mang Ben sa mga bata. At tila ganun din ang nararamdaman ng mga bata sa kanya. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng chismis, at sa gitna ng pagdududa, isang bagay lang ang sigurado kay Mang Ben. Hindi niya iiwan ang 3 sanggol, anuman ang mangyari. Lumipas ang 3 taon mula nang madiskubre ni Mang Ben ang 3 sanggol sa palayan. At sa paglipas ng panahong iyon, napuno ang kanyang buhay ng ingay, tawa, at pagmamahal na hindi niya kailanman inakalang mararanasan pa niya sa kanyang edad. Sina Lira, Miko at Jana ay hindi na mga sanggol. Sila ay 3 malilikot at masisiglang bata na laging may bagong kalokohan sa kanilang maliit na kubo. Si Lira,
na pinakamatanda at pinakamasipag magtanong, ay laging sumisigaw ng, "Tatay Ben, ano to? Bakit ganito?" Habang kumakaway ng mga dahon o bubog na pinulot sa palayan. Si Miko naman, tahimik ngunit mapagmasid, ay mahilig umupo sa tabi ni Mang Ben habang siya'y nagtatabas ng damo. Palaging nakadikit ang maliit niyang braso sa matanda. At si Jana, na pinakamasile noon, ay lumaki bilang palatawa at mahilig makipaglaro kay Bantay at Puti. "Grabe kayo ha!" sabi ni Mang Ben isang hapon habang kinapanood ang tatlo na nagtatakbuhan sa paligid ng kubo. "Para kayong tatlong bagyo na sabay-sabay dumating sa buhay ko." "Tatay Ben, tatalon ako!" sigaw ni Lira mula sa maliit na sanga ng mangga. Napahawak sa dibdib si Mang Ben. "Lira, huwag ka nang tumalon dyan, baka magkalumpong ka pa!" sigaw niya, sabay takbo para saluhin ang bata. Napahagalpak sa tawa si Jana at Miko. "Si ate, ang kulit!" sambit ni Jana habang gumugulong sa lupa. Pero sa likod ng kanilang masayang samahan, hindi maitatanggi ni Mang Ben ang bigat ng responsibilidad. Hindi biro ang pagpapakain sa tatlong bata, lalo na't wala naman siyang regular na kita maliban sa kita sa palayan. Kaya nang tumuntong na ang tatlo sa edad na pwedeng pumasok sa daycare, gumawa ng parahan si Mang Ben para mapaaral sila. Tungo siya kay Aling Rosa, nagbenta ng ilang sako ng palay at lumapit pa sa ilang kapitbahay para makahiram ng pera. "Rosa, kailangan makapasok sa daycare ang mga bata. Hindi ko pwedeng hayaang sa bukid lang sila lumaki na walang alam," sabi niya. "Ben, alam niyong andito lang ako. Huwag kang mahihiyang lumapit," sagot ni Aling Rosa habang inaabot ang maliit na sobre ng pera. Sa unang araw ng daycare, sabik at kinakabahan si Mang Ben. Sinamahan niya ang tatlo, bit-bit ang lumang bag na may lamang notebook, lapis at ilang piraso ng laruan para pampalubag loob. "Naku, mga anak, mafinig kay teacher ha? Huwag kayong kakalikot dyan ha?" paalala ni Mang Ben habang kinakalabit ang ilong ni Jana. "Promise po, Tatay Ben," sabay-sabay na sagot ng tatlo, bago sumugod papasok sa classroom. Naiwan si Mang Ben sa lamas. Nakangiti pero may kirot sa dibdib. Lumalaking napakabilis ang mga batang ito. Bulong niya sa sarili. Dahil sa pagsusumikap ni Mang Ben, unti-unting gumaan ang buhay ng mga bata. Marami siyang naiimprobi sa bahay, mula sa mga laruan na gawa sa bote at kahoy hanggang sa mga lutuang parang laro-laro pero totoong ginagamit sa bahay. Ginawa niyang playground ang paligid ng kubo. Tinuruan silang umakyat sa puno, magtanim ng sitaw at langhuli ng palaka sa sapa. Ang baryo ay unti-unting naging saksi sa paghunlad ng pamilya ni Mang Ben. Maraming kapitbahay ang namamangha kung paano niya nagagampanan ang pagiging ama sa kabila ng kahirapan. May mga nag-aabot ng simpleng tulong, sina Aling Rosa, Mang Kanor na karpintero, at kahit ang mga batang kapitbahay na nakikipaglaro sa tatlo. Sa isang pagkakataon, may lumapit na negosyante mula sa bayan, si Mang Tonyo, na nagtaka kung paano napalaki ni Mang Ben ang tatlo. "Ben, saludo ako sa iyo. Napakalaking puso mo. Alam mo, kapag may kailangan kasi sakahan, sabuhin mo lang. Tutulong ako," sabi ni Mang Tonyo habang iniabot ang maliit na supot ng bimhi. "Maraming salamat, Mang Tonyo. Hindi ko alam kung paano ko ita mapapasalamatan," sagot ni Mang Ben na halos maiyak sa tuwa. Ngunit hindi lahat ng araw ay madali. May mga panahong tumaas ang presyo ng bigas, bumaba ang ani at nagkasakit ang mga bata. Isang gabi, nagkalagnat si Jana. Hindi alam ni Mang Ben ang gagawin at halos lumipad siya sa pagtakbo papuntang health center. Karga ang bata, habang sina Lira at Miko ay naiwan sa bahay kasama si Bantay. Pagka-uwi nila, pinainom niya ng gamot si Jana, pinatulog ng maayos at buong gabi siyang gising para bantayan ang hininga ng bata. Kinabukasan, nang magising si Jana at mumiti, napaluha si Mang Ben sa sobrang pagod at ginhawa. "Tatay Ben, gutom na po ako." Mahina, ngunit pilyong sabi ni Jana, sabay ngiti. "Aba, mukhang okay ka na ah," samgit ni Mang Ben habang pinipigilan ng luha. Habang lumalaki ang tatlo, lalo silang naging matibay at matatag. Natuto silang magtulungan, magbantayan at magbigay ng pagmamahal hindi lang kay Mang Ben kundi sa isa't isa. Si Lira bilang ate ay madalas nag-aalala kina Miko at Jana. Si Miko kahit tahimik
ay marunong mag-alok ng tulong mula sa pag-igib ng tubig hanggang sa pagpitas ng gulay. Si Jana naman, ang palaniti, ang nagbibigay ng liwanag sa bahay tuwing may problema. Madalas sabay-sabay ang kanilang tanong kay Mang Ben habang naghahanda ng hapunan. Ano po ang kwento ninyo nung bata pa kayo, Tatay Ben? Paano po kayo naging magsasaka? Nakikita niyo pa po ba si Papa Joel? At bawat gabi, may isa lang sagot si Mang Ben. May tamang panahon ang lahat ng sagot. Pero tandaan ninyo, kahit kailan, hindi kayo iniwan ng Diyos. Sa ilalim ng ilaw ng gasera, sa kubong puno ng simpleng alaala, natutulog ang tatlong bata sa mga duyan na pinaghirapan ni Mang Ben. At sa labas, nakaupo ang matanda. Pinagmamasdan ang buwan at mga bituin. Humihiling ng isang bagay lang sa puso niya. Sana magtuloy-tuloy ang kasiyahang ito. Kahit mahirap, basta't magkasama-sama sila. Pero sa malayo, sa kabilang bayan, may mga mata nang nagmamasid. Hindi alam ni Mang Ben, may naghahanap na ng tatlong batang sa akala niya ay itinakdang maging bahagi ng kanyang tahimik na mundo. Lumipas pa ang mga buwan at tuloy na lumalaki sina Lyra, Miko at Jana. Habang ang simpleng kubo ni Mang Ben ay napuno ng tawanan at ingay, hindi rin naiwasan na lumaganap ang mga salita at chismis sa buong baryo ng San Isidro. Mula sa tahimik na umpukan sa ilalim ng puno ng akasya hanggang sa kantiyawan sa tindahan ni Aling Rosa, hindi nawala sa usapan ang tungkol kay Mang Ben at sa tatlong batang kanyang kinupko. Hindi kaya anak niya talaga yan sa labas? Bulong ni Aling Lina kay Aling Cora habang nagtitinda ng gulay. Ewan ko ba, Cora? Aba, tatlong bata agad? Hindi naman nag-asawa ulit si Mang Ben, ha? Sabay tawa ng dalawa. Sa kabilang dako, may mga kabataan ding nagsimulang mang-asar kina Lyra, Miko at Jana sa eskwelahan. Hoy, mga ampon! Sigurado ba kayong hindi lang kayo pinulot sa bundok? Kantiyaw ni Nestor, ang kilalang pilyo sa klase. Napaiyak si Jana, habang si Lyra naman ay tumayo sa harapan nila. Hindi kami ampon! Anak kami ni Tatay Ben! Sigaw niya, galit ang tono. Nang makarating ang balitang ito kay Mang Ben, agad niyang kinausap ang mga bata. Mga anak, huwag niyo nang pansinin ang mga sinasabi ng iba. Ang mahalaga, alam natin ang totoo sa puso natin. Malumanay niyang wika habang yakap-yakap ang tatlo. Pero tatay, bakit po nila kami inaasar? Tanong ni Miko, bakas ang lungkot sa muka. Dahil may mga tao talagang hindi pa naiintindihan ang kahulugan ng pamilya. Kaya tayong pamilya, magtulungan tayo at magpakatatag, sagot ni Mang Ben. Habang umiinit ang chismis sa baryo, dumati ang barangay kapitan, si Andoy, sa kubo ni Mang Ben. May dalang papeles at seryosong muka. Ben, alam mo bang marami nang nagtatanong sa akin, bakit hindi mo pa ipinapaalam sa DSWD ang tungkol sa mga bata? Tanong niya. Gap, alam mo naman ang sitwasyon. Hindi ko lang pinulot ang mga batang to para sa sarili ko. Ayoko lang silang mapunta sa kung sino-sino. Hanggang walang naghahanap, aalagaan ko sila. Mariing sagot ni Mang Ben. Pero Ben, may proseso tayo. Hindi ka pwedeng basta na lang mag-alaga ng walang papeles. Alam mo na, baka magka-problema pa tayo dito. Babala ng kapitan. Nabuntong hininga si Mang Ben. Kap, bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Hindi ko naman sila tinatago. Wala lang talagang may gustong magtanong. Hanggang ngayon. Dahil sa pag-aalala, nagpasya si Mang Ben na humingi ng pulong sa simbahan. Nilapitan niya si Father Anselmo, ang kura paroko ng San Isidro, para magpatulong. Padre, natatakot akong mawalan ng karapatan sa mga batang ito. Paano po ba ang dapat gawin? Tanong niya, may kaba sa boses. Ben, anak ka ng simbahan. Hindi ka namin pababayaan. Hayaan mong makausap ko si Kapitan Andoy at ilang abogado sa bayan. Basta sigurado tayong pinapalaki mo ang mga bata ng maayos, susuportahan ka ng simbahan. Sagot ni Father Anselmo, sabay tapik sa balikat niya. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi bumitiw si Mang Ben. Kahit kulang sa pera, hindi niya pinalampas ang pagkakataong maituro sa mga bata ang tamang asal. Pinapasama niya sa mga outreach program ng simbahan, pinuturuan ng pagdarasal at madalas nagbabasa ng mga simpleng kwento bago matulog. Sa tuwing may problema, siya rin mismo ang nagiging sandigan ng tatlo. Isang gabi, habang sabay-sabay silang nagluluto ng sinigang,
Tinanong ni Lira si Mang Ben. Tatay Ben, bakit po may mga taong hindi naniniwalang pamilya tayo? Napangiti si Mang Ben sabay dukot sa ulo ni Lira. Alam mo, anak, hindi porket magkaiba ng dugo, hindi na pamilya. Minsan, mas matibay pa nga ang pamilya na pinili kaysa sa pamilya na isinilang ka. Ganun po ba yun, tatay? Tanong ni Jana habang iniikot ang kutsara sa kaldero. Oo naman. Kaya kahit ano pang sabihin nila, tatandaan nyo, pamilya tayo at walang makakaagaw nun sa atin. Sagot ni Mang Ben. Dumating ang punto na nagpasya si Mang Ben na ipakita sa buong baryo ang pagmamahal niya sa tatlo. Nagtayo siya ng maliit na vegetable garden sa harap ng kubo at doon niya tinuruan ang mga bata magtanim at mag-alaga ng halaman. Tuwing linggo, nagdadala sila ng gulay sa simbahan bilang alay at naging kilala na rin ang tatlo sa pagiging mabait at magalang. Unti-unti, may ilang kapitbahay na nagsimulang magbago ng tingin. Alam mo, Lina, sabi ni Aling Cora isang hapon, mukhang totoo ang sinasabi ni Ben. Ang bait ng mga bata, mababait na magulang lang ang makakapagpalaki ng ganyan. Oo nga, Cora, siguro nga mali tayo, sagot ni Aling Lina habang naglalakad pa uwi. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Isang araw, may tumating na sulat mula sa bayan. May imbestigasyon daw na isasagawa hinggil sa sitwasyon ng mga bata. Hindi na ito ikinagulat ni Mang Ben, pero ramdam niya ang bigat sa dibdib. Mga anak, darating ang mga tao bukas para tanumin tayo, sabi niya, habang pinapaliguan ng mga bata. Bakit po, Tatay Ben? Kukunin po ba nila kami? Nangingilid ang luha ni Jana. Hindi, anak. Hindi ko kayo pababayaan. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Mahigpit niyang yakap. Sa gabing iyon, habang pinapatulong ang tatlo, lumapit si Aling Rosa at nagdala ng pagkain. Ben, kapit lang ha. Kahit ano pa yan, kasama mo kami, sabi nito, sabay ngiti. Salamat, Rosa. Hindi ko alam anong mangyayari, pero hindi ako bibitaw, sagot ni Mang Ben, habang nakatingin sa mga batang mahimbing nang natutulog sa duyan. Habang nakaupo sa labas ng kubo, pinagmamasdan ni Mang Ben ang langit. Malinaw ang mga bituin at malamig ang hangin. Panginoon, bulong niya, ibigay niyo po sa akin ang lakas na protektahan ang mga batang ito. Sila na lang ang natitira sa mundo ko. Sa puso ni Mang Ben, alam niyang kahit gaano kahirap, hindi siya susuko. Hindi siya matitinag sa pagmamahal niya sa tatlong batang ibinigay sa kanya ng tadhana at sa pagdaan ng mga araw. Naghahanda siyang harapin ang mga susunod na hamon. Hindi alam na malapit nang dumating ang pinakamatinding pagbabago sa kanilang buhay. Maganda ang sikat ng araw na iyon. Ang simoy ng hangin sa baryo ay malamig, may halong bango ng bagong aning palay at sariwang damo. Si Mang Ben, matapos niyang ihatid sa eskwela sina Lira, Miko at Jana, ay agad na bumalik sa palayan. Bitbit niya ang kanyang pang-araro, kasabay si Puti, ang kanyang tapat na kalabaw at si Bantay, na laging sumasabay sa kanya kahit saan siya magpunta. Hoy Bantay, huwag kang magpapaligaw ha, biro ni Mang Ben habang pinapabayaan munang kumain ng damo si Puti. Pero hindi maipaliwanag ni Mang Ben ang bigat ng pakiramdam niya ng araw na iyon. Para bang may paparating na hindi niya maipaliwanag. Habang inaayos ang pilapil, biglang sumabit ang kanyang paa sa isang lumang sako na nakabaon sa lupa. Ay sus Mariosep, sigaw niya, sabay upo sa pilapil at huminga ng malalim. Napansin niyang tila may nakapatong na lupa sa ibabaw ng sako at dahil na curious, sinimulan niya itong hukayin. Lumantad ang isang luma at maduming bag na gawa sa leather. Ano ba to? Naiwan ng mga trabahador noon, bulong ni Mang Ben. Nang buksan niya ito, nagulat siya. May laman itong mga dokumento, mga birth certificate na naka-plastic cover at may kasamang mga larawan ng 3 sanggol na halos hindi nagkakalayo sa mukha ng mga batang kinupkup niya. Nanlamig ang katawan ni Mang Ben. Halos hindi niya makapaniwala sa nabasa niyang mga pangalan. Lira Montemayor, Miko Montemayor, Jana Montemayor. Ang apelyido ay agad niyang naalala. Sino bang hindi nakakakilala sa Montemayor? Isa sa pinakamalalaking pamilya ng negosyante sa Maynila. Ang pagkawala ng kanilang mga anak
ay naging malaking balita 3 taon na ang nakalilipas at ang kaso ay nanatiling unsolved. Napaupo si Mang Ben sa pilapil, nanlalambot ang tuhod. Diyos ko, ano ang ibig sabihin nito? Paano sila napunta dito sa palayan ko? Bulong niya. Hindi niya malaman kung matutuwa ba siya o matatakot. Agad niyang binalot ulit ang mga dokumento at dinala pa uwi. Pagka-uwi, nadatnan niyang naglalaro ang 3 sa harap ng kubo. "Tatay Ben!" Sabay-sabay na sigaw nila habang tumatakbo papalapit sa kanya. Agad niyang pinunasan ng pawis at niyakap ang mga bata. "Mga anak, may kailangan akong pag-isipan." Mahina niyang sabi habang pinagmamasdan ang 3. Sa puso niya, ayaw niyang mawala ang mga batang pinakagiliwanan niya bilang sariling dugo. Pero sa isip niya, alam niyang hindi ito basta-basta. Nang gabong iyon, kinausap niya si Aling Rosa. "Rosa, may natagpuan akong dokumento. Mukhang alam ko na kung kanino talaga ang mga bata." Sabi ni Mang Ben, bakas ang kaba sa kanyang mukha. "Ha? Seryoso ka, Ben?" Gulat na sabi ni Aling Rosa. "Oo, Rosa, mga anak daw ng Montemayor, yung may-ari ng malaking kumpanya sa Maynila. Ayaw kaya ang dapat kong gawin?" Tanong ni Mang Ben, tila naghahanap ng kasagutan. "Ben, baka oras na para sabihin mo sa mga otoridad. Baka hinahanap pa rin sila hanggang ngayon." Malumanay na payo ni Aling Rosa. Nagkibit balikat si Mang Ben. "Mahal ko na ang mga batang to, Rosa. Paano kung kunin sila? Hindi ko alam kung kaya ng puso ko." Hindi makatulog si Mang Ben buong gabi. Pinagmamasdan niya ang 3 habang natutulog sa kanilang munting duyan. Ang bawat hilik, bawat galaw ng kamay ni Jana, ang maliit na ngiti ni Miko, at ang mahigpit na yakap ni Lira sa kanyang munting unan ay parang karayom sa kanyang puso. "Panginoon, ano ang tamang gawin? Gabayan niyo po ako." Bulong niya habang pinipigil ang luha. Kinabukasan, nagdesisyon si Mang Ben na mag-imbestiga sa tahimik na paraan. Nagpunta siya sa bayan, nagtanong-tanong sa munisipyo at sa simbahan. Doon niya nakilala si Ginoong Temyong, isang matandang kawani sa munisipyo na dating nagtrabaho sa Maynila. "Montemayor, sabi mo? Abay, narinig ko yan. Malaking pamilya. Nawawala ang mga anak ng mga yon. Hanggang ngayon may pabuya pa raw sa sinumang makakahanap," sabi ni Ginoong Temyong. Sabay lingon sa paligid. "Bakit kaya iniwan sa palayan?" Tanong ni Mang Ben, mahina ang tinig. "Marami ang haka-haka, Ben. Yung iba sabi, kinidnap. Yung iba, sabi may nagtaksil sa pamilya at nagtangkang itago ang mga bata. Pero wala pa ring makakalinaw hanggang ngayon." Dagdag pa ni Temyong. Sa pagbabalik ni Mang Ben sa baryo, tila mas mabigat ang bawat hakbang niya. Habang pauwi, pinagmamasdan niya ang mga batang naglalaro sa labas ng kubo. Tumakbo si Lira papalapit, sabay yakap sa binti niya. "Tatay Ben, umuwi ka na. Saan ka galing?" Masayang tanong ng bata. "Anak, nagkasikaso lang si tatay ng ilang bagay," sagot ni Mang Ben, pilit nang umingiti. Kinagabihan, nagtipon siya kasama sina Aling Rosa at Father Anselmo. "Padre, kailangan ko po ng gabay. Natagpuan ko na ang katotohanan tungkol sa pinagmulan ng mga bata. Pero ang tanong, ano ang dapat kong gawin? Dapat ko ba silang ibalik sa tunay nilang pamilya? O dapat bang manatili sila sa akin?" Litong tanong ni Mang Ben. "Ben, alam ko kung gaano mo sila kamahal. Pero baka ang pagsasabi ng totoo ang tunay na pagmamahal. Hindi natin alam ang pinagdaanan ng kanilang mga magulang," sagot ni Father Anselmo. Tumango si Aling Rosa. "Ben, tutulungan ka namin. Anuman ang piliin mo, hindi ka namin iiwan." Buong gabi, hindi makatulog si Mang Ben. Umupo siya sa bangkito sa harap ng kubo, pinagmamasdan ang mga bituin. "Lira, Miko, Jana, sana maintindihan ninyo. Mahirap maging tatay, lalo na kung hindi ko alam kung ako ba ang nararapat para sa inyo." Bulong niya habang pinupunas ang namumuong luha. Sa di kalayuan, may pumaradang kotse sa labas ng munisipyo. Hindi alam ni Mang Ben, nagsimula ng gumalaw ang tadhana. Ang isang lihim na itinago ng panahon ay malapitan mabunyag. At sa isang iglap, ang tahimik na baryo ng San Isidro ay magiging sentro na ng isang kwentong hindi nila kailanmang inakalang mararanasan. Umagang-umaga pa lang,
Tila kakaiba na ang simoy ng hangin sa San Isidro. Habang pinapainom ni Mang Ben ng gatas sina Lira, Miko at Jana, napansin niyang tahimik si Bantay. Hindi ito tumatakbo-takbo sa paligid tulad ng dati. Nakatayo lang ito sa harap ng kubo, nakatingin sa dulo ng kalsada at parang may inaabangan. Bantay, anong tinitingnan mo dyan, ha? Biro ni Mang Ben, habang karga si Jana na nakangiti, habang hinihigop ang gatas mula sa bote. Lumapit si Lira at Miko, sabay silip sa daan. Bigla sa di kalayuan, may narinig silang inay ng makina. Isang tunog na hindi pangkaraniwan sa baryo. Makinis, maingay pero hindi laspad tulad ng mga trasikel na karaniwang dumaraan. Tatay Ben, ano po yun? Tanong ni Miko na medyo kinakabahan. Dahan-dahan, isang itim na limusin ang bumulaga sa kanila. Papalapit sa maliit na kubo ni Mang Ben. Ang mga kapitbahay ay nagsilabasan sa kani-kanilang bahay, nagtipon-tipon sa gilid ng kalsada at nagbulungan. Hindi pa kasi sila nakakakita ng ganoong sasakyan sa buong buhay nila. Grabe, sino kaya yan? Sabi ni Aling Lina, sabay siko kay Aling Cora. Aba, baka mayaman na kamag-anak ni Ben, sagot ni Cora, sabay tawa. O baka naman artista, dagdag pa ni Mang Kanor, sabay kindat sa mga kabataan. Uminto ang limusin sa mismong harap ng kubo ni Mang Ben. Bago pa man siya makalapit, bumukas ang pinto at bumaba ang isang babae. Matangkad, naka-long sleeves na puti, nakaitim na pantalon, naka-high heels at may suot na mamahaling alahas. Maganda siya pero bakas sa mukha ang matinding pagod at emosyon. Sa likod niya, bumaba ang 2 bodyguard, pawang nakaitim din, at isang sekretaryang may hawak ng clipboard. Magandang umaga po, mahinahong sabi ng babae. Sabay lumapit kay Mang Ben. Ako po si Victoria Montemayor. Napalunok si Mang Ben sa narinig na pangalan. Montemayor. Mahina niyang bulong sa sarili. Pero ako po ang tunay na ina ni Lira, Miko at Jana. Halos maiyak na sabi ng babae, habang pilit pinipigil ang nanginginig na boses. Parang huminto ang mundo ni Mang Ben. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Tumingin siya sa 3 bata na nakasiksik sa gilid niya. Walang kaalam-alam sa biglaang pagdating ng mga estranghero. Ako po ba ang nagkakamali? Tanong ni Victoria, halos maglupasay na. Hindi ko alam. Totoo bang kayo ang ina nila? Tanong ni Mang Ben, kabado at halata ang pag-aalala sa tinig. Naglabas ng mga larawan si Victoria. Mga baby picture ni Lira, Miko at Jana. Kitang-kita ang resemblance. Parehong-pareho ang mga mata ni Lira sa ina. Parehong ilong ni Miko sa lalaki sa larawan at parehong ngiti ni Jana sa lola sa picture. 3 taon naming hinanap ang mga anak ko. Kinuha sila sa amin. Sinubukan naming gawin ang lahat hanggang sa marinig namin ang balita rito sa baryo. May nag-ulat na may 3 batang kamukhang-kamukha ng mga nawawala namin. Kaya po kami narito, paliwanag ni Victoria, sabay punas ng luha. Nagkatinginan ang mga tao sa baryo. Hindi nila alam kung matutuwa ba sila para kay Victoria o maaawa kay Mang Ben. Ano po ang balak ninyo ngayon? Tanong ni Mang Ben, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko po sila kukunin agad-agad, Mang Ben. Gusto ko lang po silang makita. Nagpapasalamat ako sa inyo. Hindi ko po alam kung paano namin kayo mapapasalamatan. Sagot ni Victoria, halos lumuhod na sa harap niya. Lumapit si Lira, mahigpit ang kapit kay Mang Ben. Tatay Ben, sino po sila? Bulong niya. Mga anak, sila ang totoong pamilya ninyo. Sagot ni Mang Ben, nangingilid ang luha. Ayokong umalis, Tatay Ben. Sabi ni Jana, habang humihigbi, huwag kang mag-alala anak, hindi ko kayo pababayaan. Sagot ni Mang Ben, mahigpit na yakap sa 3. Nagpasya si Victoria na wag munang magmadali. Babalik po kami bukas. Nais ko sanang bumisita araw-araw. Kung papayagan ninyo, ayaw ko pong guluhin ang mundo ninyo. Basta, gusto ko lang makilala ulit ang mga anak ko. Tumango si Mang Ben, bagamat halatang mabigat sa loob. Matapos ang ilang sandali, nagpaalam si Victoria at sumakay muli sa limusin.
naiwan si Mang Ben sa harap ng kubo. Yakap-yakap ang tatlong bata habang pinagmamasdan ang papalayong sasakyan. Huminga siya ng malalim at bumulong. Ito na ba ang simula ng pagtatapos natin bilang pamilya? Sa gabing iyon, hindi agad nakatulog si Mang Ben. Umupo siya sa ilalim ng mangga, pinagmamasdan ang maliwanag na buwan. Lumapit si Lira at umupo sa kanyang tabi. Tatay Ben, aalis po ba kami? Mahina niyang tanong. Huwag kayong mag-alala, anak. Ano man ang mangyari, mananatili akong nandito para sa inyo. Sagot ni Mang Ben, sabay haplos sa buhok ng bata. Promise po? Tanong ni Lira. Promise, anak, sagot ni Mang Ben, wahigpit na yakap. Habang natutulog ang tatlo sa loob ng kubo, nagdarasal si Mang Ben sa ilalim ng bituin. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko sa pagginupkop ko sa kanila noon. Pero sana, bigyan niyo po ako ng tamang direksyon. Tulungan niyo pong palayain ang pagmamahal ko, kung yun ang para sa ikabubuti nila. Kinabukasan, panibagong yugto ang haharapin ni Mang Ben at ng tatlong batang minahal niyang parang tunay na anak. Ngunit sa kabila ng pagdating ng kanilang ina, ang tanong ay mananatiling nakabitin. Ano nga ba ang tunay na sukatan ng pagiging pamilya? Dugo ba o pagmamahal? Kinabukasan, mainit ang sikat ng araw pero malamig ang simoy ng hangin sa San Isidro. Hindi pa mang sumisikat ang araw, gising na si Mang Ben. Inayos niya ang mesa para sa almusal ni Lira, Miko at Jana. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari kahapon. Ang pagdating ni Victoria Montemayor, ang tunay na ina ng mga bata, at ang pagputok ng balitang ikinagulat ng buong baryo. Habang pinapanood niyang kumakain ng tatlo, naramdaman niya ang bigat sa dibdib. 3 taon, mga anak. 3 taon tayong magkasama. Ngayon heto tayo, haharap sa bago at hindi inaasahang yugto, bulong niya sa sarili. Tatay Ben, pupunta po ba ulit yung magandang babae mamaya? Tanong ni Jana habang ngumuhuya ng sinangag. Oo anak, pupunta siya mamaya. Pero huwag kayong matakot ha. Hindi naman niya kayo kukunin ngayon, sagot ni Mang Ben, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero tatay, ayaw ko pang umalis dito, sabat ni Lira. Bakas ang kaba sa boses. Huwag kayong mag-alala, magkakasama pa rin tayo. Hayaan niyong makilala niyo siya. Makilala niyong mabuti ang tunay ninyong ina. Malumanay niyang tugon habang hinahaplos ang ulo ng bata. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, muling dumating ang limousine. Mas kaunti na ang mga nagugusyoso ngayon. Marahil, naubos na rin ang chismis kahapon at mas piniling maghintay sa kung ano ang mangyayari. Mula sa kotse, bumaba si Victoria na may daladalang 3 malalaking bag na puno ng mga damit, laruan at tsokolate. Kasunod niya ang sekretarya na bitbit ang ilang kahon ng gatas at mga grocery. Magandang umaga po Mang Ben, bati ni Victoria. Magandang umaga rin po Mang Victoria, sagot ni Mang Ben sabay tango. Lumapit si Victoria sa mga bata. Mga anak, ako ito, si Mama. Mahina ang boses niya, nanginginig. Lumuhod siya sa harap nila, sabay abot ng mga laruan. Ano po yan? Tanong ni Miko, sabay tingin kay Lira. Mga regalo para sa inyo anak, sabi ni Victoria, pilit pinipigil ang pagluha. Tahimik lang si Lira at Jana. Hindi sila lumapit, pero hindi rin tumakbo palayo. Si Mang Ben, lumapit sa likod nila, sabay sabing, walang masama kung makikipagkilala tayo sa kanya. Mga anak, huwag kayong matakot. Dahan-dahang lumapit si Lira. Kinuha niya ang laruan, pero nanatiling nakatingin kay Victoria. Mama? Mahinang tanong niya. Hindi napigilan ni Victoria ang luha niya at niyakap ang bata. Sumunod si Miko at sa huli si Jana. Lahat sila nagyakapan. Habang nagmamasib, pinipigilan ni Mang Ben ang sariling umiyak. Pinikit niya ang mga mata at bumuntong hininga. Salamat Panginoon. Sana maganda ang kahihinatnan ng lahat ng ito, bulong niya. Ilang oras silang nagkwentuhan sa ilalim ng mangga. Nagkwento si Victoria tungkol sa mga unang buwan ng 3 bata, kung paano sila nawawala at kung paano sila hindi tumigil sa paghanap. Nagkwento rin ang mga bata tungkol sa buhay nila kay Mang Ben, ang kanilang mga laro, ang pagtulong sa bukid
at ang simpleng kaligayahan sa baryo. "Huwag po kayong mag-alala, Mama Victoria," sabi ni Lyra. "Mahal na mahal po namin si Tatay Ben." "Alam ko, anak. At mahal na mahal din niya kayo. Hindi ko po balak kunin kayo ng biglaan," sagot ni Victoria, sabay hawak sa kamay ni Mang Ben. "Salamat, ma'am," sagot ni Mang Ben. "Hindi ko man sila anak sa dugo, minahal ko sila ng buong puso." Nag-alok si Victoria ng tulong. Binigyan niya si Mang Ben ng pera para sa edukasyon ng mga bata. Pinadalhan din niya ng groceries at gamot ang kubo para siguradong hindi nauubusan ang mga bata ng kailangan nila. Pero higit sa lahat, nagdesisyon siyang manatili muna sa baryo ng ilang linggo para makabondin ang mga anak. Tuwing hapon, makikitang magkasama sina Victoria at Mang Ben sa harap ng kubo habang pinapanood ang tatlong bata na naglalaro kasama ang mga kalaro sa baryo. "Alam mo, Ben," sabi ni Victoria habang pinapanood ang mga bata, "hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Dahil sa iyo, buhay pa ang mga anak ko. Dahil sa iyo, lumaki silang mabubuting tao. Hindi ko naman po ito ginawa para sa kapalit, ma'am," sagot ni Mang Ben. Mumingiti, "Ginawa ko lang ang tingin kong tama." Sa mga sumunod na araw, unti-unting naging bahagi ng baryo si Victoria. Pinulungan niya ang paaralan sa baryo, nagpaayos ng ilang kalsada at nagbigay ng mga gamit sa mga magsasaka. Ang baryo na dati tahimik lang ay naging masigla. Dumami ang mga oportunidad at naramdaman ng mga tao ang pag-asenso. Ngunit hindi nawawala ang tanong sa isip ni Mang Ben. Ano ang mangyayari kapag natapos na ang pananatili ni Victoria sa San Isidro? Aalis ba siya kasama ang tatlo? Mawawala na ba ang tahanan na nabuo nila sa simpleng kubo sa gilid ng palayan? Isang gabi, kinausap siya ni Victoria. "Ben, ayokong biglain ang mga bata. Hindi ko pa rin kayang alisin sila sa buhay mo. Kaya may naisip akong plano," sabi niya. "Nakikinig po ako, ma'am," sagot ni Mang Ben, kabado. "Gusto kong magpatayo ng isang bahay dito sa San Isidro. Dito muna kami titira para makasanayan ng mga bata. Hindi ko sila kukunin agad papuntang Maynila. At gusto ko ring magpatayo ng maliit na eskwelahan dito para sa kanila at para sa mga batang katulad nila," paliwanag ni Victoria. Napangiti si Mang Ben. "Ma'am, hindi ko po alam kung anong masasabi ko. Maraming salamat po." "Hindi ako ang dapat magpasalamat, Ben," sagot ni Victoria. "Ikaw." Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting nagbago ang mukha ng San Isidro. Mula sa simpleng baryo, naging lugar ito ng inspirasyon. Ang kubo ni Mang Ben ay hindi na lamang simbolo ng kahirapan, kundi ng pag-asa at pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. At sa gitna nito, ang tatlong batang minsang iniwan sa palayan ay patuloy na lumalaki sa gitna ng dalawang pamilya na pinagbuklod ng tadhana. Sa bawat araw na lumilipas, hindi na takot ang nararamdaman ni Mang Ben. Undi pa sa salamat. Alam niyang kahit anumang mangyari sa hinaharap, nagawa niya ang tama. At hindi na niya kailanmang malilimutan ang mga ngiti, yakap at halakhak na dinala ng tatlong batang minsang itinuring niyang sariling dugo. Lumipas ang ilang linggo at tila nagiging normal na ang presensya ni Victoria Montemayor sa baryo ng San Isidro. Hindi na nagtataka ang mga tao kapag nakikita siyang naglalakad sa tabing daan, nakikipag-usap sa mga tindera o tumutulong sa mga proyekto ng barangay. Ang tatlong bata naman, unti-unti nang nasasanay sa presensya ng kanilang ina. Pero hindi rin maitatanggi na si Mang Ben pa rin ang kanilang takbuhan tuwing gabi. Isang gabi habang magkatabi sa duyan sina Lyra, Miko at Jana at pinapatulog ni Mang Ben, pabulong na nagtanong si Jana. "Tatay Ben, aalis na po ba kami papuntang Maynila?" Napatingin si Mang Ben kay Jana. Huminga siya ng malalim bago ngumiti at hinaplos ang buhok ng bata. "Hindi ko alam, anak, pero anuman ang mangyari, tandaan niyo, kahit nasaan kayo, kasama ninyo ako dito." Sabay turo sa dibdib niya. "Dito sa puso ko." "Paano po kayo, Tatay Ben? Sino po mag-aalaga sa inyo?" tanong ni Miko, sabay hawak sa kamay niya. "Nako! Marami pang trabaho dito. Si Bantay, si Puti,
Sila ang kasama ko. Pero alam ko, magiging masaya kayo kahit saan kayo mapunta. Sagot ni Mang Ben. Pilit pinapalakas ang loob ng sarili. Sa kabilang banda, si Victoria ay naguguluhan rin. Tuwing gabi, kinakausap niya ang kanyang sekretarya si Leah tungkol sa kinabukasan ng mga bata. Leah, hindi ko alam kung tama ba ang bigla na lang silang kunin. Ang tagal kong hindi kasama ang mga anak ko. Tapos, babawiin ko lang sila ng ganun kadali. Sambit ni Victoria habang hawak ang isang larawang kuha ni Lyra, Miko at Jana kasama si Mang Ben. Ma'am, baka po kailangan ng transition period. Mukhang mahal na mahal po nila si Mang Ben. Payo ni Leah. Alam ko, pero bilang ina, ang hirap. Parang ang tagal ko silang nawala. Gusto ko silang mayakap, alagaan, at ibalik sa buhay ko. Sagot ni Victoria, baka sa mukha ang lungkot. Kinabukasan, kinausap ni Victoria si Mang Ben. Ben, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya habang naglalakad sila sa gilid ng palayan. Opo ma'am, sagot ni Mang Ben. Bit-bit ang sombrero habang pinupunasan ng pawis. Ben, gusto kong malaman mo na hindi madali para sa akin ang lahat ng ito. Alam kong mahal mo ang mga bata at kitang-kita ko kung paano mo sila pinalaki ng buong pagmamahal. Pero bilang ina nila, may responsibilidad din ako. Sambit ni Victoria habang pinipigilan ang pagluha. Ma'am, naiintindihan ko. Hindi ko pinigilang magmahal ng ganito. Pero alam ko sa puso ko, darating ang panahon na kailangan nilang bumalik sa piling ninyo. Sagot ni Mang Ben, mabigat ang tinig. Pwede bang magkasundo tayo? Babalik kami sa Maynila. Pero gusto kong bumalik dito sa San Isidro paminsan-minsan. At sana, payagan mong patuloy nilang makita ka. Hindi ko gustong putulin ang ugnayan ninyo, sabi ni Victoria. Napangiti si Mang Ben, kahit may luha sa gilid ng mga mata niya. Ma'am, salamat. Hindi ko man sila tunay na anak. Ang tingin ko sa kanila, anak na rin. Basta makita ko lang silang masaya, sapat na yon sa akin. Dumating ang araw ng paalam. Isang simpleng salo-salo ang inihanda ng buong baryo sa kubo ni Mang Ben. Nagdala ng ulam si Aling Rosa. Nag-ihaw ng manok si Mang Kanor. At nagdala ng kakanin ang mga kababaihan sa barangay. Ben, grabe ka ha. Pinalaki mo yung mga bata na parang prinsipe at prinsesa. Biro ni Aling Lina habang pinupunas ang luha. Salamat sa inyo, lahat kayo. Hindi ko po magagawa ito kung wala kayong tulong. Sagot ni Mang Ben habang abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Habang kumakain, nilapitan siya ni Lyra. Tatay Ben, pwede po ba kitang yakapin? Mahina niyang tanong. Halika rito anak, sabay yakap ni Mang Ben sa bata. Sumunod sina Miko at Jana, sabay-sabay silang nagyakapan. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Tandaan niyo yan ha. Opo, Tatay Ben, sabay-sabay na sagot ng tatlo. Sa tabi, napaluha si Victoria. Lumapit siya at hinawakan ang braso ni Mang Ben. Salamat Ben, hindi ko alam kung paano ko ito mababayaran. Sana, isang araw, madalaw ka namin sa Maynila. Sabi niya, wala pong problema ma'am, basta wag lang kayong mapagod sa kakabisita dito. Biro ni Mang Ben, sabay kindat. Pagkatapos ng sanusalo, isa-isang nagpaalam ang mga taga-baryo. Nagyakapan, nagpicture, at nag-iwan ng mga simpleng alaala. Nang sumakay na sa limousine sina Victoria at ang tatlong bata, sabay-sabay silang kumaway kay Mang Ben. Tatay Ben, huwag kayong mag-alala, babalik kami, sigaw ni Lyra. Oo nga po, promise namin, dagdag ni Jana. Mag-iingat kayo mga anak, sigaw ni Mang Ben habang pilit pinipigilan ang luha. Habang papalayo ang limusin, pinanood ni Mang Ben hanggang hindi na niya makita ang anino nito sa kalsada. Umupo siya sa ilalim ng mangga, kasama si Bantay, habang pinagmamasdan ang dapit hapon. Puti Bantay, tahimik na ulit ang kubo natin. Mahina niyang bulong. Pero alam ko, kahit wala sila rito, hindi mawawala ang pamilya natin. Sa gabing iyon, muling naupo si Mang Ben sa duyan. Pinagmamasdan ang mga bituin. Panginoon, salamat. Hindi ko alam kung bakit ninyo ibinigay sa akin ang pagkakataong iyon, pero hindi ko po ito makakalimutan. Sana po, bantayan ninyo sila
saan man sila mapunta. At sa baryo ng San Isidro, na dati puno ng katahimikan, naiwan ang mga alaalang hindi mabubura. Isang simpleng magsasaka na minahal ang 3 musmos, isang ina na muling nahanap ang nawawalang anak, at isang komunidad na naging saksi sa isang istoryang puno ng pag-ibig, sakripisyo at pag-asa. Makalipas ang 3 buwan mula nang umalis sina Victoria at ang mga bata papuntang Maynila, nagbalik sa dati ang tahimik na buhay sa baryo ng San Isidro. Ngunit para kay Mang Ben, ang dating normal ay nag-iwan ng malaking butas sa kanyang puso. Araw-araw, ginagawa pa rin niya ang nakasanayan. Paggising bago magbukang liwayway, pag-aararo sa palayan, pag-aalaga kay Puti at kay Bantay, at paghahanda ng hapunan sa maliit niyang kubo. Pero kahit anong gawing pagbibisi-bisihan, hindi maitatangging iba na ang kubo. Wala na ang tawa ni Jana, ang maingay na tanong ni Lira, at ang tahimik na yakap ni Miko. Isang hapon, habang nagwawali sa paligid, dumaan si Aling Rosa. "Ben, paano ka na? Hindi ka na masyadong nakikita sa plaza." Bati niya. "Ayos lang, Rosa. Busy lang sa bukid." Sagot ni Mang Ben, pilit mong ningiti. "Ben, alam mo, hindi mo kailangang magpaka-lonely. May mga tao dito na handang sumama sa'yo. Ang buong baryo nagpapasalamat sa'yo. Hindi mo alam, inspirasyon ka sa aming lahat." Malumanay na sabi ni Aling Rosa. Napangiti si Mang Ben, kahit may lungkot pa sa mga mata niya. "Salamat, Rosa. Minsan lang, namimiss ko talaga sila. Yung tawanan, iyakan, at inay sa kubo. Naturalan yan, Ben. Pero tandaan mo, darating ang panahon, babalik sila." Sagot ni Rosa. Sabay tapik sa balikat ni Mang Ben. Lingid sa kaalaman niya, sa Maynila, hindi nakakalimot sina Victoria at ang mga bata. Araw-araw, pinag-uusapan nila si Tatay Ben. "Mama, kailan po tayo babalik kay Tatay Ben?" Tanong ni Jana habang nag-aalmusal. "Anak, kapag tapos na ang school year, babalik tayo roon. Promise yan." Sagot ni Victoria habang pinupunasan ang bibig ng bata. "Magdadala po tayo ng pasalubong, Mama ha?" Dagdag ni Lira. "Opo, magdadala tayo ng maraming tsokolate at bagong laruan." Sabay ngiti ni Victoria. Habang lumilipas ang mga buwan, nagsimulang makatanggap si Mang Ben ng mga sulat mula sa Maynila. Simpleng card na may mga guhit ni Jana, Lira at Miko at mga salitang "Mahal ka namin, Tatay Ben." Sa tuwing binubuksan niya ito, nakikita ng mga kapitbahay ang pagkinang ng kanyang mga mata at ang pagbalik ng ngiti sa kanyang labi. Isang araw ng Sabado, nagulat si Mang Ben nang makarinig ng busina sa labas ng kubo. Lumabas siya at laking gulat niya nang makita ang isang itim na van. Bumaba ang isang lalaki, bitbit ang malaking kahon. "Magandang araw po. Delivery po ito galing sa Maynila. Galing po kina Montemayor." Bati ng lalaki. "Ha? Delivery? Para saan to?" Tanong ni Mang Ben. Naguguluhan pero excited. May kasama po yung sulat, sabay abot ng sobre ng delivery man. Pinuksan ni Mang Ben ang sulat at nabasa ang simpleng mensahe. "Para sa pinakamamahal naming Tatay Ben, salamat sa lahat. Maghintay ka ha, malapit na kaming bumalik. Mahal ka namin. Lira, Miko, Jana at Mama Victoria." Sa kahon, laman ay mga binhi ng kulay, bagong kagamitan sa pagsasaka, ilang laruan at mga gamot para. Agad na tumakbo ang 3 bata at niyakap si Mang Ben. Naluha ang matanda, mahigpit na niyakap ang 3 at napaupo sa damuhan habang niyayakap ang mga ito. Si Victoria nakatayo sa gilid, nakangiti at pinupunas ang luha. "Tatay Ben, ang tagal po naming hinintay to," sigaw ni Lira. "Opo, sobrang miss po namin kayo," daddad ni Miko. "Hindi na po kami mawawala ng matagal, Tatay Ben." Hirit ni Jana, sabay halik sa pisngi ng matanda. Nagkausap sila sa harap ng kubo. "Ben," sabi ni Victoria, "may plano ako. Magpapatayo kami ng maliit na bahay malapit dito para sa tuwing babalik kami, hindi na kami maghahanap ng matutuluyan. Gusto ko ring magpaayos ng paaralan sa baryo para makatulong sa ibang bata." "Ma'am, hindi ko po alam anong masasabi ko," sagot ni Mang Ben, bakas ang saya sa boses niya. "Walang ma'am, Ben. Victoria na lang. Dahil para sa akin, pamilya ka na." Sambit ni Victoria, sabay hawak sa kamay ni Mang Ben.
Kinagabihan, nagsalo-salo ang buong baryo sa isang simpleng pagtitipon. Nag-ihaw si Mang Kanor ng manok, nagdala ng suman si Aling Rosa, at nagpakulo ng buko juice ang mga kabataan. Masayang naglaro ang mga bata habang ang matatanda ay nagkwentuhan at nagtawanan. Habang pinagmamasdan ni Mang Ben ang paligid, napansin niyang puno ng ilaw at musika ang kubo niya. Isang bagay na dati ay pangarap lang niya. Tumayo siya sa tabi ng mangga, pinagmamasdan ang mga bituin. Lumapit si Lira, humawak sa kamay niya. "Tatay Ben, masaya po ba kayo?" tanong ng bata. "Oo anak, sobrang saya. Parang hindi ko na nga alam kung paano ko napagdaanan ang mga buwan na wala kayo." Sagot ni Mang Ben, sabay yakap. "Hindi na po kayo mag-iisa, promise," sambit ni Jana. "Oo nga po tatay," sabay na sabi ni Miko at Lira. Sa gabing iyon, habang natutulog ang mga bata sa kubo, nakaupo si Mang Ben sa labas kasama si Victoria. "Ben," sabi ni Victoria, "salamat talaga. Dahil sa'yo, may pagkakataon akong makabawi sa mga anak ko. At salamat din sa pagtanggap sa amin kahit na anong nangyari." "Victoria, salamat din po. Dahil pinahalagahan ninyo ang pagmamahal ko sa mga bata. Hindi ko man sila kadugo. Sila pa rin ang naging puso ng buhay ko." Sagot ni Mang Ben, may luha sa mata. Habang pinagmamasdan nila ang langit, tila pareho silang nanalangin. Hindi na para sa sarili, kundi para sa isa't isa. Para sa pamilyang nabuo, hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal at sakripisyo. At sa kubong minsang naging tahanan ng tatlong inabandunang sanggol, nagpatuloy ang isang kwento ng pamilya na pinagbuklod ng tadhana, ng baryo, at ng pusong handang magmahal ng higit pa sa sarili. Pagkalipas ng ilang buwan mula nang bumalik sina Victoria at ang mga bata sa San Isidro, ramdam na ramdam ang malaking pagbabago sa baryo. Hindi lamang nagkaroon ng bagong paaralan at maayos na kalsada, kundi unti-unti ring nagbago ang takbo ng buhay ni Mang Ben. Mula sa padiging simpleng magsasaka na walang kasama, ngayon ay naging sentro siya ng isang mas malawak na pamilya. Isang umaga, maagang nagising si Mang Ben upang maghanda ng almusal para sa mga bata. Habang pinipritong itlog at sinangag, naririnig niya sa labas ang masiglang tawanan ni Lira, Miko at Jana. "Tatay Ben, tignan mo!" Sigaw ni Lira mula sa may puno ng mangga, bitbit ang maliit na basket ng hinog na mangga. "Tatay Ben, nakahuli ako ng palaka!" Sigaw ni Miko, tumatakbo papalapit habang hawak ang balde. "Tatay Ben, tinalo ko si ate sa takbuhan." Hirit ni Jana, pawis na pawis at masayang tumatalon sa tuwa. Lumabas si Mang Ben, mumipi at sabay taas ng kamay. "Ayos mga anak! Pero hugas muna ng kamay bago kumain," sigaw niya, sabay kindat. "Upo Tatay Ben," sabay-sabay na sagot ng tatlo. Habang kumakain, lumapit si Victoria, bagong gising at nakasuot ng simpleng damit pambaryo. "Ben, may balita ako. Kausap ko ang kumpanya ko sa Maynila. At plano naming maglagay ng maliit na cooperative dito sa San Isidro para sa mga magsasaka." "Aniya? Cooperative?" tanong ni Mang Ben, nagtataka. "Oo Ben, para mas madali kayong makakuha ng binhi, pataba at kagamitan. At para mas mataas ang kita ninyo sa ani. Ang kita, hati-hati sa mga miyembro," paliwanag ni Victoria. Naluha si Mang Ben sa tuwa. "Victoria, hindi ko po alam kung paano kami makakabawi sa lahat ng tulong ninyo." Ngumiti si Victoria at hinawakan ang balikat ni Mang Ben. "Wala kang kailangang bayaran, Ben. Lahat ng to, utang namin sa'yo." Makalipas ang ilang linggo, sinimulan ang construction ng bagong multipurpose hall at farmers cooperative sa gitna ng baryo. Sama-samang nagtulungan ang mga tao at dahil kilala na rin si Victoria, hindi na siya tinitingnan bilang mayamang dayuhan, kundi bilang parte ng komunidad. Madalas, makikita siyang nagluluto ng pansit sa mga feeding program o kaya'y nagbubuhat ng semento kasama si Mang Kanor. Habang abala ang lahat, si Mang Ben ay nagsilbing tulay sa pagitan ng mga taga-baryo at nina Victoria. "Ano po bang kailangan nating asikasuhin para sa susunod na harvest, Mang Ben?" tanong ng isang batang magsasaka. "Ang importante anak, matuto kayong magtulungan. Hindi porket may tulong na, aasa na lang. Kailangang magsipag pa rin," sagot ni Mang Ben, sabay tapik sa balikat ng binata. Isang gabi,
Habang nag-uusap sina Victoria at Mang Ben sa ilalim ng buwan, nagtanong si Victoria, "Ben, hindi mo ba minsang inisip na mag-asawa ulit para may kasama ka rin sa pagtanda?" Napatawa si Mang Ben at uminom ng mainit na salabat. "Victoria, dati oo, pero nang dumating ang 3 bata, napuno na ang puso ko. Pakiramdam ko, may pamilya na rin ako kahit wala akong asawa." Ngumiti si Victoria. "Sana dumami pa ang kagaya mo sa mundo." Dumating ang araw ng inauguration ng bagong cooperative. Lahat ng tao sa baryo ay nagtipon-tipon sa ilalim ng malalaking tolda. May mga luto ng kaldereta, kare-kare at pansit at may mga bata pang nag-perform ng sayaw. Pinangunahan ni na Victoria at Mang Ben ang ribbon cutting at pagkatapos ay sabay silang nagbigay ng mensahe. "Hindi ko po maisip na ang simpleng pangarap ko noon na makabuo ng pamilya at mapabuti ang kabuhayan ay matutupad." Sambit ni Mang Ben habang naglalakbay ang tingin sa mga taga-baryo. "Si Mang Ben ang inspirasyon natin," dagdag ni Victoria. "Dahil sa kanyang walang sawang pagmamahal, natutunan nating lahat na ang tunay na pamilya hindi lang nasusukat sa dugo, kundi sa puso." Nagsilbing inspirasyon ang kwento ni Mang Ben sa buong komunidad. Nagkaroon ng mga bagong proyekto para sa edukasyon ng kabataan, pag-aalaga sa kalikasan at pag-aangat ng kabuhayan. Maging ang mga dating tsismosa tulad ni na Aling Lina at Cora ay naging aktibo sa mga proyekto. "Ben, pasensya ka na noon ha," sabi ni Aling Lina habang nag-aabot ng bibingka. "Ngayon ko lang talaga naintindihan ang pinaglaban mo." "Ay nako Lina, tapos na yun. Ang mahalaga, magkaisa tayo ngayon," sagot ni Mang Ben sabay tawa. Samantala, ang mga bata naman ay patuloy na lumalapit kay Mang Ben, kahit kasabay nilang lumalaki sa piling ni Victoria. Tuwing gabi, bago matulog, laging hahanap-hanapin nila ang kwento ni Mang Ben. "Tatay Ben, kwento po ulit?" sigaw ni Lira. "Yung tungkol po sa araw na nakita niyo kami sa palayan," dagdag ni Miko. "At yung paano po kami kinupkup?" hirit ni Jana. Sa bawat kwento ni Mang Ben, hindi lang ang 3 bata ang natututo, kundi pati na rin ang buong baryo na patuloy na nakikinig. Sa bawat salita, na ipapasa niya ang aral ng pagmamahal, pagtitiis, at paniniwala sa kabutihan ng puso ng tao. Sa mga sumunod na buwan, dumalas ang pagbisita ng mga taga-media sa San Isidro. Naging tampok sa mga balita ang magsasakang nagtaguyod ng 3 iniwang sanggol at ang mayamang pamilyang bumalik sa simpleng pamumuhay para magpasalamat. Kahit national news, hindi nagbago si Mang Ben. Araw-araw pa rin siyang nasa bukid, nakasombrero at kasama si Bantay. "Ben, celebrity ka na ngayon ah," biro ni Mang Kanor. "Nako Kanor, mas okay pa rin yung tahimik na buhay," sagot ni Mang Ben, sabay tawa. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting natutupad ang mga pangarap na minsang inakala ni Mang Ben na malabong mangyari. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa buong San Isidro. Sa gabing iyon, habang nagkakape si Mang Ben sa harap ng kubo, lumapit sina Victoria at ang 3 bata. Umupo silang lahat sa bangkito, nakatingin sa bituin. "Ben," sabi ni Victoria, "salamat ulit, hindi ko na alam ilang beses ko itong nasabi." Ngumiti si Mang Ben, sumandal sa upuan at tumingin sa kalangitan. "Alam mo Victoria, hindi ko na rin alam kung ilang beses akong nagpasalamat sa Diyos dahil dumating kayo sa buhay ko. Sa ilalim ng malamlam na buwan, sa simpleng kubo na minsang naging tahanan ng 3 inabandunang sanggol, nagpatuloy ang istoryang nagsimula sa sakripisyo at nauwi sa pamilya, pangarap at pag-asang hindi kailanman mamamatay." Makalipas ang 6 na buwan mula nang maitayo ang Farmers Cooperative at Paaralan sa San Isidro, lalong sumigla ang baryo. Mula sa dating tahimik na komunidad, naging masaya at abala ito sa mga proyekto, pagdiriwang at pagtutulungan. Ngunit sa likod ng kasiyahan, unti-unting sumulpot ang mga hamon na hindi inasahan ni Mang Ben, Victoria at ng buong baryo.
Isang umaga, nagising si Mang Ben sa malalakas na busina at ingay ng mga makina. Lumabas siya ng ubo at nakita niya ang ilang truck na may bitbit na mga makinaryang panghukay. Nakita rin niya sina Victoria at ilang opisyal ng barangay. Tila may kinakausap na mga estranghero. Ano po ang nangyayari dito? Tanong ni Mang Ben habang lumalapit. Ben, pasensya ka na, sagot ni Victoria. Halata ang pag-aalala sa mukha. May developer na gustong bilhin ang ilang bahagi ng palayan para gawing resort. Akala ko dati, simpleng pag-uusap lang, pero mukhang pursigido silang bilhin ang lupa. Napakurap si Mang Ben, tila hindi makapaniwala. Resort? Paano ang mga palayan? Paano ang kabuhayan ng mga tao rito? Yan din ang iniisip ko, Ben, sagot ni Victoria. Kaya kailangan nating mag-meeting mamaya sa munisipyo. Kailangan nating ipaglaban ang karapatan ng mga magsasaka. Habang naglalakad pa uwi, napansin ni Mang Ben ang mga kapitbahay na nag-uusap-usap. Halata ang kaba sa kanilang mga muka. Lumapit sa kanya si Mang Kanor. Ben, narinig mo na ba? Bibiliin daw ng mayayamang tagalungsod ang lupa natin. Paano na lang tayo? Wala tayong alam kundi magsaka, sabi ni Mang Kanor habang nag-aayos ng mga gamit sa kariton. Kalmado lang tayo, Kanor, sagot ni Mang Ben. Lalaban tayo, hindi tayo basta-basta papayag. Sa bahay, lumapit sina Lira, Miko at Jana kay Mang Ben. Tatay Ben, aalis po ba tayo dito? Tanong ni Lira, halata ang kaba sa boses. Hindi anak, hindi tayo aalis. Ang lupa natin, pinaghirapan natin yan. Ipagtatanggol natin yan, sagot ni Mang Ben habang niyayakap ang tatlo. Sa meeting sa munisipyo, puno ang bulwagan ng mga tao. May magsasaka, guro, kababaihan, kabataan at mga opisyal. Tumayo si Victoria sa harap ng mikropono. Alam ko pong lahat tayo ay nag-aalala, pero hindi natin kailangang isuko ang lupa natin. May batas na nagsasabing protektado of agricultural land. Kailangan lang natin ng suporta at tamang dokumento. Paliwanag niya. Tumayo rin si Mang Ben, kahit nanginginig ang tuhod. Alam ko pong marami sa atin ang takot. Pero tandaan ninyo, hindi lang lupa ang pinag-uusapan dito. Pamilya natin, kabuhayan natin, buhay natin to. Kaya sana, magkaisa tayo, sabi niya, at agad namang nagpalakpakan ng mga tao. Nagdesisyon ng komunidad na magsagawa ng petisyon, magpa-interview sa media at humingi ng tulong sa mga NGO. Ilang araw, linggo at buwan din nilang nilabanan ang mga developer. Nagkaroon ng mga rally, pulong at press conference. Kahit pagod na, hindi bumitaw si Mang Ben. Kailangan mo magpahinga, sabi ni Victoria isang gabi, habang nagpapahinga sila sa harap ng kubo. Victoria, kung hindi ako kikilos, paano ang iba? Ako ang unang maghihirap kung mawala ang lupang ito. Pero hindi ko hahayaan, ako lang ang magtanggol dito. Para to sa lahat, sagot ni Mang Ben. Seryoso ang mukha. Habang lumalaban sila, lalong lumalim ang ugnayan ni na Victoria at Mang Ben. Nagkaroon sila ng pagkakataong magbukas ng loob sa isa't isa. Ang mga pangarap, ang mga takot at ang mamasukat na matagal nang tinatago. Ben, alam mo ba nung nawala ang mga anak ko, akala ko tapos na ang mundo ko, sabi ni Victoria habang nakatingin sa bituin. Victoria, ako naman, akala ko mananatili na lang akong mag-isa hanggang sa huli. Pero nung dumating ang mga bata, nabuhay akong muli. Sagot ni Mang Ben, sabay ngiti. Sa kabila ng mga problema, sinikap pa ring maging normal ng tatlong bata ang kanilang araw-araw. Pumapasok sila sa eskwela, tumutulong sa bahay, at kapag gabi, hinihiling nila kay Mang Ben na magkwento. Tatay Ben, ano po ang pinakamalaking pagsubok na napagdaanan ninyo? Tanong ni Miko. Anak, siguro ito na yun. Pero tandaan ninyo, ang pinakamalaking laban sa buhay, hindi yung may suntukan o sigawan. Ang pinakamalaking laban, yung hindi ka sumusuko kahit pagod na pagod ka na. Sagot ni Mang Ben habang hawak ang kamay ng tatlo. Dumating ang araw ng desisyon. Nakalinya ang buong baryo sa munisipyo, hawak ang petisyon na may libo-libong pirma.
dumating din ang media at nagbigay ng pahayag sina Victoria at Mang Ben sa harap ng kamera. Hindi po kami konta sa pag-unlad, sabi ni Victoria. Pero ang pag-unlad, dapat kasama ang mga tao, hindi sila tinatapakan. Ang lupa namin, buhay namin, dagdag ni Mang Ben. Hindi lang ito para sa amin, kundi para sa mga anak namin at sa mga susunod pang henerasyon. Ilang linggo ang lumipas, lumabas ang balita. Nagdesisyon ang pamahalaan na ideklarang protected agricultural land ang lupain ng San Isidro. Walang resort, walang demolisyon at nanatili ang lupa sa mga magsasaka. Nagdiwang ang buong baryo. May kantaha, sayawan at kainan sa gitna ng plaza. Sa gitna ng kasiyahan, umupo si Mang Ben sa tabi ng kubo. Pinagmamasdan ang mga tao. Lumapit si Victoria. Bitbit ang 3 bata. Ben, sa lahat ng laban sa buhay ko, ito ang pinakamakabuluhan, sabi ni Victoria, sabay abot ng kamay. Victoria, maraming salamat. Pero alam mo, hindi lang ito laban nating dalawa. Ito, laban ng buong pamilya natin. Sagwat ni Mang Ben, sabay tingin sa 3 bata. Pamilya natin, sabay-sabay na sabi ni Lira, Miko at Jana, sabay yakap kay Mang Ben. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa ilalim ng bituin, tahimik na nagdasal si Mang Ben. Panginoon, maraming salamat po. Salamat sa pamilya, salamat sa pag-asa, at salamat sa panibagong simula. Hindi man madali ang daan, pero kasama niyo kami sa bawat hakbang. At sa baryo ng San Isidro, sa kubo ni Mang Ben, nagpatuloy ang kwento ng isang pamilyang pinagbuklod ng tadhana, pinatibay ng laban, at pinalakas ng pag-ibig. Lumipas ang ilang buwan matapos ipaglaban ng buong baryo ng San Isidro ang kanilang lupain at tila naging tahimik muli ang paligid. Ngunit hindi ito ang dating katahimikan na puno ng takot at kawalang pag-asa. Ito'y katahimikan ng tagumpay, ng paghilom at ng mga pangarap na unti-unting natutupad. Isang umaga, nagising si Mang Ben sa mga maiingay na katok sa pinto ng kanyang kubo. Tatay Ben! Tatay Ben! Sigaw ng 3 pamilyar na boses. Lira? Miko? Jana? Sabi ni Mang Ben habang nagmamadaling buksan ang pinto. Pagkabukas niya, sinalubong siya ng 3 batang yakap-yakap ang isang malaking karton. Surprise po! Sabay-sabay na sabi ng 3. Ano to mga anak? Tanong ni Mang Ben nakangiti. Nagluto po kami kasama ni Mama Victoria. Para po sa inyo, Tatay Ben, sagot ni Jana. Habang inaabot ang kahon ng kakanin, tinapay at mga prutas. Maya-maya, lumapit si Victoria, nakangiti at may bitbit na mga papeles. Ben, may isa pa akong sorpresa, sabi niya. Ano na naman yan, Victoria? Parang bawat linggo na lang may sorpresa ka. Biro ni Mang Ben. Ben, pinagawa ko na ang bahay mo. Yung kubo mo, gagawin nating mas matibay. May 2 kwarto para sa mga bata, may maliit na kusina, at may veranda para sa pagtambay ninyo. Sambit ni Victoria, bakas sa mukha ang excitement. Nanlumo si Mang Ben, hindi sa lungkot, kundi sa sobrang tuwa. Hindi niya napigilan ang mga luhang tumulo sa kanyang mga pisngi. Victoria, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko kailanmang inisip na aabot tayo sa ganito. Mahina niyang sabi. Ben, utang namin sa'yo ang buhay ng mga bata. Wala nang ibang karapat-dapat tumanggap nito, kundi ikaw. Sagot ni Victoria, sabay hawak sa kamay ni Mang Ben. Habang abala ang mga manggagawa sa pag-aayos ng kubo, naging abala rin ang buong baryo sa paghahanda para sa kauna-unahang araw. Ay nako, Rosa, wag mo akong i-highlight dyan ha, tawa ni Mang Ben. Gusto ko lahat tayo bida. Sa araw ng selebrasyon, nagsama-sama ang mga tao sa gitna ng baryo. May mga luto ng adobo, sinigang, pansit at halo-halo. Ang mga bata ay naghandog ng sayaw, habang ang mga kabataan naman ay nagpatugtog ng gitara at kumanta. Pagkatapos ng kasiyahan, umakyat si Victoria sa entablado kasama si Mang Ben. Bago matapos ang araw na ito, gusto ko lang pong magpasalamat sa isang paong naging ilaw at gabay, hindi lang sa 3 anak ko, kundi sa buong baryo, si Ben. Sambit ni Victoria, sabay abot ng mikropono kay Mang Ben. Nagpalakpakan ang lahat.
at may ilang nagchant pa ng tat. Ang alam ko lang, noong araw na nakita ko sina Lira, Miko at Jana sa palayan, parang may umilaw sa madilim na buhay ko. Hindi ko man sila anak sa dugo, pero anak ko sila sa puso. At dahil sa kanila, natutunan ko ring magmahal, hindi lang ng sarili kong mundo, kundi ng buong komunidad. Nagpatuloy siya at habang nagsasalita, isa-isang lumapit ang mga tao at hinawakan ng kanyang kamay o niyakap siya. Ang pamilya, hindi lang yan nakabase sa apelido o dugo, dagdag ni Mang Ben. Minsan, ito'y nabubuo sa pagtulong, sa pangunawa at sa pagyakap sa mga taong kailangan mo. At kailangan mo rin pala. Sa pagtatapos ng pagdiliwang, habang lumulubog ang araw at nagiging kulay kahel ang kalangitan, nagtipon-tipon sina Mang Ben, Victoria at ang tatlong bata sa ilalim ng punong mangga, ang lugar kung saan nag-umpisa ang marami nilang alaala. Alam mo, Tatay Ben, sambit ni Lira habang nakaupo sa kandungan niya, pangarap ko po na lumaki at maging kagaya ninyo. Ako rin po, dagdag ni Jana. Opo, ako rin, para makatulong sa iba, sabi ni Miko. Napangiti si Mang Ben at hinaplos ang ulo ng tatlo. Alam nyo, mga anak, hindi nyo kailangan maging katulad ko. Ang importante, maging mabubuting tao kayo. Kaya kahit saan kayo makarating, tandaan ninyo ang mga natutunan nyo rito. Pagmamahal, pagtutulungan, at pagpapakumbaba. Malumanay niyang sabi. Maya-maya, lumapit si Victoria at umupo sa tabi ni Mang Ben. Ben, nagpapasalamat ako sa Diyos araw-araw dahil binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon. Sabi niya, bakas ang lungkot at tuwa sa mga mata. Victoria, ako rin. Akala ko noon matatapos ang buhay po sa kalungkutan, pero nagpadala siya ng 3 munting anghel sa buhay ko. Sagot ni Mang Ben sabay tingin sa mga bata. Kinagabihan, habang natutulog na ang mga bata sa bagong gawang kwarto ng kubo, nag-usap sina Victoria at Mang Ben sa veranda. Ben, sa tingin mo? Kailan kaya matututo ang mundo na magmahal tulad ng pagmamahal mo sa kanila? Tanong ni Victoria, nakatingala sa bituin. Siguro, Victoria, magsisimula yan sa maliit, tulad ng ginawa natin dito sa San Isidro. Kahit maliit lang na lugar, basta puno ng pagmamahal, pwede tayong maging liwanag. Sagot ni Mang Ben, mahina pero puno ng pag-asa ang tinig. Sa huli, natulog si Mang Ben na may ngiti sa labi, yakap ang isa sa mga munting guhit na regalo ng mga bata. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang baryo na mas masaya, mas mapayapa at puno ng pag-asa. Isang tahanang ipinaglaban hindi lamang ng dugo, kundi ng puso. At doon nagtapos ang kwento ng isang magsasakang nagmahal, nagsakripisyo, at nagtaguyod hindi lang ng 3 inabandunang sangkol, kundi ng buong komunidad. Ngunit para kay Mang Ben, alam niyang hindi ito ang katapusan. Dahil sa bawat araw na lilipas, may mga bagong kwento, bagong hamon, at bagong pangarap na kanyang haharapin, kasama ang pamilya at baryong minahal niya ng buong puso.